Hi, welcome. Welcome sa ating next episode. Tayo ay nasa 27 episode ng ating social media apostolate. Sa inyong lahat, welcome again at patuloy tayo na maglakbay sa buhay bilang mananampalataya ng ating Panginoon. Sumuli, samahan ninyo si Father Ron upang ating pakinggan at pagnilayan ang Ebanghelyo para sa araw na ito, araw ng Lunes. Ang ating Ebanghelyo po ay mula sa Ebanghelyo ni San Lucas at chapter 18, verses 35 to 43. Malapit na si Jesus sa Jericho at doon may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila, at siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit niya ito at tinanong ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin. Sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon di, nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. So muli, magandang araw sa inyong lahat, mga ating masugid na taga-subaybay sa ating social media apostolate na laags. Mga kapatid, tayo ay nasa 33 linggo sa karaniwang panahon. Malapit na po ang pagtatapos ng liturgical calendar. Sa sunod na linggo ay ating pagdiriwang ang dakil kapistahan ng paghahari ni Kristo o the Feast of Christ the King. Sa ating ebanghelyo ngayon, may isang tao na bulag at siya'y sumigaw nang ito'y sabihin sa kanya na si Jesus ay nagdaraan sa lugar nila sa Jericho. Ang sabi ng bulag, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Siya'y pinigilan ng mga tao sapagkat siya ay nag-iingay at napakalakas na kanyang sigaw. At sa lakas ng kanyang sigaw, narinig ito ni Jesus. At siya'y pinadala papunta kay Jesus. At nung siya'y nasarapan ni Jesus, siya ay tinanong, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Nais ni Jesus na nagmumula sa puso at bibig ng bulag kung ano talaga ang kanyang kailangan. Ano ang kanyang ninanais na gustong gawin ni Jesus sa buhay natin. Kung tayo ay pumaparoon sa hospital, tayo ay tinatanong ng doktor, bagamat alam ng doktor na kung isang tao ay pumaparoon sa hospital ay para magpa-check up, ibig sabihin may karamdaman siya. Pero napakalaga ang katanungan kung ano ang nararamdaman ng isang pasyente, ng isang may sakit. Kaya si Jesus upang kanyang ipagkaloob
ang kahilingan ng taong ito. Tinanong ni Jesus ang taong ito na isang bulag, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? At sumagot ang bulag, Panginoon, ibig ko po sana'y manumbalik ang aking paningin. Lord, I want to see. I want to see. Mga kapatid, napakahalaga po ang mayroong paningin. Sapagkat sa magitan ng paningin, nakikita natin ang ating paligid. Nakikita natin ating mga mahal sa buhay. Nakikita natin kung ano nangyayari sa ating paligid. Napapangalagaan natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating pamilya. At natutulungan tayo na gawin ang ating mga responsibilidad sa buhay. Hindi tayo nahihirapan na gawin ang ating mga trabaho sapagkat tayo tinutulungan ng ating paningin, no, na yung ating mga mata. Ang bulag sa Ebanghelyo ay talagang kailangan niya na manumbalik ang kanyang paningin sa kanyang buhay. Mga kapatid, sa ating paghahanda sa pagdiriwang ng Christ the King, tayo ba ay handa na salubungin ang ating Panginoon, ang hari ng mga hari? Ang ating paningin ay handa na ba? Nakikita ba natin? Nakikita ba natin na tayo ay handa na sa pagtanggap sa paghahari ng Diyos? Sana ay hindi lamang yung nakikita lamang ng ating mga mata, subalit nakikita sa tulong ng ating pananampalataya. Sapagkat minsan ay bagamat tayo nakikita, mayroon tayong mga mata, subalit bulag naman tayo sa pagmamahal sa ating kapwa. Bulag naman tayo sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Kaya napakahalaga na makita natin ang kahalagahan ng paningin. Hindi lamang yung physical na paningin. Ang paningin gamit ng ating pananampalataya. Harinawa ay nakikita natin ang paghahari ng Diyos sa buhay natin. Kaya muli, magandang araw sa inyong lahat at dalangin ko'y lagi na kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ako ay natutuwa sapagkat dumadami na ang ating mga followers ng ating social media apostolate. So gusto ko'y i-shout out si Rafael Rico Tumlod. Ito ay isa sa mga aktibo ng parokya ng San Lorenzo bilang isang katekista at dumadalo siya ng Bible sharing group. Shout out din kay Emelita Gonzales, kay Mary Bell Floreno, Lonnie Boy de Elagdon, Sinyang Espanto Mongya, Jocelyn Bahaw Vince, Velma Udonio, Manuel Lapara, Resurrection, Valladares, Aya Perhinio, Don Grande, Makoy Reyes Terwell, at kay John Carl Iscobusa, at sa iba pang mga nanonood ng ating social media apostolate. Sa inyong lahat po, my greetings, and of course, ang aking panalangin sa bawat isa inyo, kung saan man naabot ng ating social media apostolate sa iba't ibang dako ng ating bansa sa Pilipinas at maging sa labas ng ating bansa. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at naway ingatan kayo
ng Panginoon sa buong linggong ito. So again, a blessed day sa inyong lahat.